actually nag-start yung interest ko sa basketball when I was 7 years old nung pag-migrate dito sa pag-migrate dito sa Qatar. Kasi yun nga, napag-isipan ng parents ko since most of the time pag wala akong ginagawa, uh, nakatutok lang sa computer, puro video games lang like 24/7. So, naghanap yung parents ko a way to avoid or lessen yung time ko sa computer screen. So, ayun, naghanap sila ng mga basketball camps sa Qatar. So, yun, nakahanap sila isa, tapos yun, register nila ako. Tapos, yun, umattend ako ng like, almost 12 sessions of training. Like, first training ko for basketball yun, na kaibigan ko. Tapos yun, hanggang sa nagtuloy-tuloy, na-develop yung skills ko, saka yung interest ko. Tawag kasi sa Qatar na para mga professional leagues, mga professional teams dito, ang tawag doon is like clubs, mga club teams. Scout yung mga club teams, not only yung first team, kundi yung youth team. Yung youth team kasi, before ka mag-pro team, yung youth team muna dadaan ka sa developmental. So yun, may nakascout sa akin na youth club team doon, which is yung Al Rayyan Club. Doon ako nakatutok talaga. So yun, doon nag-training ako doon, tapos almost 3 years din ako sa youth club. Tapos after nun, since maganda yung performance ko for 3 years din, naghanap ng naghanap ng backup point guard yung first team ng Al Rayyan Club, which is yung pinaka-professional team ng club. Anong age ka nito? Ano na ako noon? 16 years old. So, behind that reason is, na-injured yung isang naka-5, first 5 point guard na Al Rayyan. So, naghanap sila ng magandang kapalit na bata. So, naghanap sila sa youth, which is yung team namin. So, ako yung nakuha ng coach, which is, kaya, ayun, from being just going to trainings to being sa professional team na. Kasi yun, halos 3 years, 3 season din ako sa Al Rayyan Sports Club. Kasi yung second season namin, nag-champion kami doon, All Men's League Cup. Tapos sa third year, umabot na kami sa semifinals, kaso wala na talo kami.
So yun, hanggang sa lumipat ako sa Alcor kasi nag-change yung rules. So yun. Tapos yung ngayon, yung recent ko, yung Qatar Sports Club. So yun, every year goes by, nag-ano ko na. I can see and my family can see the development that I have and the progress that I've been doing sa basketball. And with the experience din, syempre, kaya nagkaroon din ako ng interest to apply for the draft this upcoming September 7 sa team draft combine ng 4 and 5. Kasi with that, may experience na din ako with, ngayon na 21 years old ako, I have the experience of, let's say, professional level with a high intensity. Mga coaches ko din sa Qatar team, mga former EuroLeague coaches, mga big time din. Kaya ayun, every practices, learning, kasi ayun, ang dami ko rin nagigain ng mga extra knowledge. Kaya yun din siguro yung nag-build up sa akin to be like a kind of player that I am now. Kaya din naisipan ko rin why not try to apply for the draft? Wala din naman. Kaya yun, it's really a dream din for me and for my family lang, lalo na to my dad and my grandpas, my cousins na for me to apply sa job. Kaya yun, sana pagpala rin. Yeah, I'd say it's an advantage for me. Uh, playing at a younger age sa Pero professional. nabanggit mo kanina, some coaches from EuroLeague. Sa players naman, aside from yung mga locals doon, ano yung sino-sino or meron din ba mga imports doon sa mga pinaglalaroan mo? Kumbaga, what kind of competition yung nakaharap mo nung nandun ka, nung naglalaro ka doon professionally? Kasi ako, like, actually parang lahat ng mga team coaches, sa bilis ko at sa liit ko, saka sa gantong lakas ng katawan ko, daw, like yung role ko is like, defend imports, like American players, international players, yun yung pinaka main, pinaka main role ko. Like to pressure them, like, first to fourth, sa mapagod sila. Just gumagana naman. Usually ng mga imports, Americans, ng mga ginaguard is like ex-NBA player, Chicago Bulls. Sino to? Lemon Junior, pangalan. Sa current landscape ng PBA, I'm sure aware ka din naman. Kaya ang daming mga gagaling na gwardiya. Mga the likes of Robert Bollig, Scottie Thompson, Mark Baroka, ganung pangalan. Sino sa mga PBA players or kahit yung mga Filipino players overseas, Dwight Ramos, ganyan, Kiefer Ravena. Sino dun yung parang tinaturn mo yung game mo o kaya in-idolize mo na parang gusto ko ganito rin yung maging laro ko. Kahit pwedeng past din, LA Tenorio, Jimmy Alapag. Sinong ganun parang naging idol? Siyempre, as a San Miguel Beerman fan, siyempre lagi ko napapanood si Alex Cabagnot. Although matangkad siya compared to me, pero looking to his role as a point guard, as a lefty, as a shooter and playmaker din, yun, na napapanood ko siya, yung IQ niya, yung decision making niya sa games, big time plays, yung shooting skills niya, yung shooting decisions niya. Kaya yun din siguro yung nag-build up sa game ko. Ay mga napapanood ko.